Hello, hello, Virgo Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 11 hanggang 17. Ano po naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan? Alamin natin. But first, ihanda mo na mga kapwa ko Virgo ang inyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po, atin po yung sasagutin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Virgo ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, interesting. Mamaya i-explain natin yan. Siya nga pala mga mahal kong Virgo, maraming salamat po ha sa mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment. Malaking tulong po yan. Kaya po keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the King of Wands. Alam mo Virgo, sabi ng iyong spirit guides, ngayong linggong ito, kaya mo, magagawa mo, ma-achieve mo. Meron kang, I don't know why, parang merong this authoritative figure. Either boss mo, teacher, or supervisor. Talagang mataas ang pagkilala mo sa kanya. This person will come into your life this week and help you navigate and help you alleviate kung ano man itong mga kinakaharap mo this week. Example, kailangan mo ng approval sa ganito o kailangan mo ng tulong sa ganito. This person will readily give you yung kanyang oras and panahon para tulungan ka. So, huwag ka mag-alala kung ikaw ay nahihirapan ngayon sa mga inaasikaso mo. Nako, talagang papaldo ka dito dahil may darating na tulong. Okay? But for many of you, ito yung linggo kung saan talagang malakas yung loob mo to make things happen. Okay? Meron kang power para i-create, i-build, or maging successful yung isang bagay na akala mo mahirap, akala mo hindi mo kaya, pero in reality, magagawa mo. Okay? Very good po yan para sa inyo. In your core energy, meron po kayong the Nine of Swords. I understand mga kapwa ko Virgo, meron kang mga pinoproblema. Maaring tungkol sa iyong plano, sa iyong pangarap na parang ang hirap-hirap abutin, bakit maraming delay, bakit hindi ako nakakarinig ng update, bakit nakatenga. You're thinking, ano ba yung dapat ko pang gawin? Bakit ganito? Bakit ganyan? And kakaisip mo, sometimes it also affects your mental health, it affects your stress levels, hindi ka makatulog, madalas kang buwisit, or mabilis kang mairita, mabilis kang magtampo, mabilis kang medyo sensitive ka ngayon dahil nga sa mga iniisip mong problema. Pero sabi ko nga, kayang-kaya mo lagpasan, kayang-kaya mong gawa ng paraan, may darating na tulong para kung ano man yung problemang yan ay maplansya at makawala sa'yo. Ngayon, pinapayuhan ka, Virgo, to really rest. Some of you, masakit ang batok, masakit ang likod. Ramdam ko dito yung tuhod, no? Tuhod or ankles, medyo masakit. Sabi dito, take a rest. Ipahinga yung mga dapat ipahinga. Nang sa ganon, makapag-rest din ang iyong isip at kaluluwa. Tinatawag ka rin dito ng iyong spirit guides na wag nang mag-overthink, no? Meron ka daw mga pinoproblema na hindi naman talaga ganun ang mangyayaring masama. Siguro nakaka-relate ka dyan. Pare-pareho tayong Virgo. We always overthink. We always overanalyze. Kahit naman hindi mangyayari, iniisip agad natin sa ating reality. So, panahon to para i-release, pakawalan lahat ng negativity para makahinga tayo ng maluwag this week. Okay? Nine of Swords, the Nine of Wands. Meron kang 99 here. Talaga namang ito po ay angel number of release. Pakawalan, nang sa ganon makahinga ka ng maluwag at saka makapagpahinga ka ng maayos. Many of you, parang pinapayuhan ka this week, gamitin mo yung day off mo.
Gamitin mo yung weekend mo para magpahinga. Alam ni God na ano ka, hardworking ka. Trabaho ka ng trabaho, masipag ka, you put a lot of effort every single day. Hindi naman daw masama magpahinga ng isang araw. Hindi naman daw yan unproductive, di ba? Kasi tayo mga Virgo, we're very, very hardworking. We want things to be done. And pag talagang pasya na tayo, we will do everything. Maabot lang siya. Pero isipin mo daw this week muna yung pahinga. Ang sabi naman dito, may chance ka pa eh. Kung ano man tong pinagkakaabalahan mo at iniisip mo, sabi dito, you will have your chance to win this problem. Pero wag mong ubusin ang oras mo kakaisip dahil walang mangyayari sa sobrang pag-iisip. Okay? So, Virgo, tanungin kita ngayon, ano ba tong pinoproblema mo na gusto mong subukang ipanalo this time? I-comment mo sa ating comment section, mangyayari yan, matutupad yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the star card. Si star card, sabi dito, huwag mawawalan ng pag-asa. Huwag mawawalan ng tiwala sa Diyos. Pag alam mong para sa'yo, ipaglaban mo, continue fighting for it, pero magpahinga ka ngayon. Okay? Nandun pa rin naman yung pag-asa, nandun pa rin naman yung tiwala mo kay God na it will be given to you. Pero, ang sabi dito, huwag kang masyadong gigil. Gigil to a point na hindi na kaya ng katawan, hindi na kaya ng isipan. May tamang araw, may tamang oras, may tamang sitwasyon for your dreams. Pero pag alam mong kailangan ko magpahinga ngayon, kailangan kong bumitaw ngayon, do it. Because para sa iyo yan, para hindi ka mag-breakdown or ma-burn out, and para patuloy kang ma-nourish every single day. Para meron kang power to do every single day itong dream mo. Many of you ay pinapaalalahanan to drink a lot of water or go by the beach, go by the water for therapy, no? Para makapag-relax at makapagpahinga. Star card, the Page of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, gumawa ka daw ng mga, parang spontaneous sa mga bagay na magpapasigla sa'yo. Tayong mga Virgo, we go about our plans. 'Di ba? Lahat ng bagay pinaplano natin. May ultimo paglilinis ng kwarto, nakaschedule yan. Hindi mo pa man ginagawa, nasa isip mo na agad kung paano mo siya gagawin. At kapag nagkamali ka ng gagawin, maiinis ka, 'di ba? So, tayo mga Virgo, we always need to plan eh. Kumbaga nasa nature na natin yan. Pero sabi dito, we really need to sometimes be spontaneous. Hindi masyadong pinag-isipan, hindi masyadong nakahanda, pero ready tayong gawin. No? Sabi dito, meron kang mga parang think on your feet moments. Yung parang naisip ko lang today, gagawin ko na. Tapos masasurpresa ka na parang, ay, ang ganda, kaya ko pala. So, kita ko dito yung at the back of your head, I want to reach this, I want to reach that. Pero sabi dito, merong ibang paraan para gawin yon na ikakagulat mo na, ay, pwede pala yung ganito, ay, kaya ko pala yung ganyan. Parang ganon. So, wag kang pumirmi lamang sa konkreto mong plano. Minsan, meron pang much better way na magpapabilis patungo doon sa yung dream. Okay? So, kwento time tayo mga Virgo, isulat mo nga sa ating comment section, ano yung dream job mo dati? Tapos, ano yung job mo ngayon? No? Na parang akala mo dati yun ang trabaho mo pero iba ang naging trabaho mo ngayon. Halimbawa ako, when I was a little, I thought I would be a teacher. And now I am working in an office doing some paperworks. No? So ikaw, ano yung mga dream job versus real job mo ngayon? Comment down below po. In the area of what you need, meron po kayong the Four of Cups. Sabi dito ng iyong spirit guides, panahon to for you to be open to other things. Alam ko medyo disappointed ka dahil meron ka mga ginagawa na para bagang walang pinapatunguhan, ang hirap-hirap, tapos wala pa nangyayari, pabalik-balik ka, ganun pa din. Alam ko disappointed ka na. And nakadismaya talaga yan, especially kung naibigay mo na ang lahat.
Pero sabi dito, huwag lalaylay ang iyong alab sa puso. Huwag kang matatakot, huwag kang papanghinaan dahil may darating. Okay? May darating na new opportunity, new blessing, or new chance, pwedeng ganyan, na dapat mong i-consider. Okay? I-consider mo yung papasok na bago dahil chance mo ito for new life, new opportunity, new door. Okay? So, wag na wag sasarahan ng sarili dahil merong pagkakataon na magbubukas para sa'yo. Wag kang choosy, wag mo tong urungan, wag kang matakot. Try mo lang, tingnan mo lang para makita mo kung yan na ba yung para sa'yo. Okay? Four of Cups, the Devil card. Okay? Sabi dito, wag mong maliitin ang sarili mo. Do not let yourself na magkasya lamang sa mga kakarampot. Huwag mo laging isipin na hanggang dito lang ako, ayoko mag-try ng iba kasi baka hindi ko deserve yun. Tapos nakikinig ka pa sa mga maling tenga, di ba? So sabi dito ng yung spirit guides, open yourself and be brave this time. Huwag kang papakadena sa mga disappointments mo from the past and embrace something new. Kasi nasa mga bagong bagay, yung mga bagong blessing. Okay? Isipin mo yung mabuti this time. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hanged Man. Yes, ngayon, pinoproblema mo yung mga delay. Meron kang mga delay eh. Either bakit hindi pa tumatawag, bakit hindi pa binibigay sa akin yung dokumento, bakit hindi pa ako naaprubahan, bakit wala pang update, mga ganyan. So you're thinking, ano ba yung rason? Bakit may delay? Bakit meron akong ginagawa na para bagang walang pinapatunguhan? Ano yung kasalanan ko? Parang ganun eh. You're thinking about yourself. Pero in reality, sabi dito, you need to stop for a while. Huminto ka muna panandalian and rethink. Saan maaring baguhin? Saan maaring i-reconsider yung pwesto, parang ganyan. Because meron kang makikita dyan, no? This is the right time for you na wag pangunahan ng takot. Wag ka munang pangunahan ng takot or kaba or stress, okay? Just sit down and breathe. Huminga ka and then iisipin muna natin. Walang rush, walang pagmamadali. Iisipin muna natin kung ano ba yung tamang anggulo ang pwede kong tignan sa aspetong ito nang sa ganun mahanap ko yung solusyon. Hindi ka mag-give up, hindi ka bibitaw, pero panahon to para huminto. Panahon to para mag-take a break. Panahon to para makahinga, no? Kasi ito yung panahon para lumiwanag ang isip, mawala lahat ng bigat, stress, ingay ng mundo, no? Kapag nakapagpahinga ka ngayon, diyan papasok yung kaliwanagan sa lahat ng bagay. Okay? So, clarify natin siya. Hanged Man, the Queen of Wands. Sabi dito, maging sociable ka muna. Narinig ko dito na go out, labas-labas ka, Virgo. Enjoy the company of your friends, the company of your family. Kung may mga reunion, attend ka. Kung may mga birthday yan, go push. I need you to really enjoy your life this time. Kasi pag nakawala ka sa normal mong mundo, kapag nakawala ka sa pang-araw-araw mong ginagawa, doon ka maliliwanagan eh, na parang, ay, teka, oo nga no, mali pala yung ginagawa ko last week. Kasi hanggat nandyan ka sa space na yan, hindi mo siya makikita eh. Pero pag kumawala ka saglit, dyan mo yan makikita. Maliliwanagan ka sa tamang aksyon para solusyonan yung problema. And then boom, meron ka ng bagong chance para ipanalo yung problemang yan. Parang ganyan. Okay? So, kapag kasi lumabas-labas ka, it will make you so happy, confident, and walang stress sa feelings, sa frequency mo. So, dyan papasok talaga yung mga messages na makakatulong sa mga ginagawa mo ngayon. So, this is really a week for a break. Okay? Importante yan for all of us. In the area of your near future, meron kang the Hermit card. Tayo to, Virgo, no? Sabi dito, in the near future, ang tabayanan mo, 9 days, 9 weeks, or 9 months after watching this video, talaga namang we are very, very, very powerful. You will know what you want, you will know what you need, at ready kang tulayan yung napakalinaw na direksyon para sa ating lahat.
no? Kung ngayon nangangamote ka na parang, bakit ganun? Bakit ang hirap? Ito yung plano ko, ito yung solusyon ko sana. Bakit parang mismatch? Bakit parang walang pag-andar? Bakit ang bagal-bagal? Pero in the near future, everything will be enlightened. Alam mo na kung ano yung action mo. Alam mo na kung ano yung andar mo para sa kanya. Hindi ka na mangangapa. And you are now shining brightly for yourself. Nakita ko rin dito na kaya mo mag-isa. Nakita ko yan dito. You will stand up for yourself and you will do what you think is right. Okay? Hermit card, the Page of Pentacles. Okay. Sabi dito, in the near future, mapagdedesisyonan mo na. You will come up on a concrete decision kung ano yung papasukin mong next. Meron kang sisimulan in the near future. Maaaring bagong negosyo o bagong career path or talagang passion mo na balak mo talagang ituloy ngayon. Ramdam ko na matapang ka na sundin at simulan yung alam mo talagang purpose mo. No? In the near future, it will be concrete. It will be sure, secured, at walang pagdadalawang isip. Alam mo na ito yung para sa'yo. Congratulations. In your challenge, meron kang the 5 of Wands. Alam mo, sabi dito, Virgo, this week, iwasan natin ang makipag-away. Iwasan natin ang makipag-git-gitan, yung makipag-rambulan, yung makipagsagutan ng mga patutsadahan. Nako, iwas ka dyan. Nang sa ganon, hindi madagdagan ang ating mga problema. Kapag meron triggering sa paligid at parang gusto mong pamatol, nako, kagatin mo ang dila mo, ikuyom mo ang palad mo at iganyan mong mabuti para mapigilan mo ang sarili mong magsalita, pumatol, or sumugod. No? Alam ko tayo mga Virgo, there are a lot of things in our lives na triggering para sa atin. Magkamali lang ng pwesto, magkamali lang siya ng ginagawa, pupunahin natin yan, na maaring mag-cause ng mga away-away. Kaya sabi dito, be a visionary. Pag alam mong pagmumulan to ng away, wag mo na talagang gawin, wag mo nang simulan pa or wag mo nang aksyonan. Always thrive and strive for harmonious relationship. Pinapayuhan ka rin dito na baka this week medyo matrigger ka ng mga success ng ibang tao. Halimbawa, nakita mo si kaibigan na parang, ay, may kotse na siya. So parang yung comparison this week, medyo guguluhin ka niyan na parang, buti pa sila, buti pa sila, buti pa sila. Pero focus na lang tayo sa ating sarili. Okay? 6 of Cups. Okay? 6 of Cups all about you. Talaga namang pivoting. No, pivoting, ikaw na yung umiwas, no? Umiwas ka sa mga bagay na maaring magpainit ng ulo mo, maaring magpaselos sa'yo o magpainggit sa'yo. Panahon to para i-appreciate lahat ng pinagdaanan and then move forward. Hayaan mo na. Panahon to para talagang mag-break, no? This is really a great time to put some gap, especially kung mahirap na, nakakapagod, nakatulili ng utak, no? Panahon to for you to have this natural pivot away from the conflict and negativity. In your fortune, meron kang rejuvenating rain. Clear the past and heal the present. Sabi dito, panahon na para kalimutan talaga yung nakaraan. Walang mangyayari doon. Okay? So, palayain mo yan nang sa ganon magkaroon ka ng maaliwalas at maayos na present. In your fortune, meron kang the Ace of Wands. This week, makakaisip ka ng pinakamagandang plano at pinakamagandang idea para lusutan at solusyonan itong problemang ito. Parang narinig ko dito, aha, nakaisip ka na, ganyan. Nakaisip ka na ng paraan to win this thing, okay? Kaya this week, pahalagahan mo Virgo kung ano man ang mga naisip mong plano or idea. Malaking tulong yan. Maaring bulong sa iyo yan ng yung spirit guide at angel guide para itulay yung mga plano. Okay? The Ace of Wands, the King of Swords. Yes, you're gonna be very, very smart this week. Naramdaman ko dito, makakahanap ka ng tamang diskarte para lusutan yung isang problema or isang idea. No? And this idea na parang sabi mo, ay, promising yun, nakaka-excite, gawin ko nga. Nangangailangan to ng paninindigan in your part. Hindi pwedeng sa umpisa ka lang excited tapos kapag nahirapan ayaw mo na ituloy.
No. This idea, maganda man at exciting man, syempre may part dyan na kailangan mo i-prove kay universe na gagawin mo talaga. So, panindigan and be action-oriented. Kapag nandyan, kayang-kaya ko to, gagawin ko to. Okay? In your divine messages, meron kang a fiery climax approaches. Sabi dito, meron pong natural ending na kung ano man tong pinaghihirapan mo. No? Malapit ka na sa rurok ng tagumpay. Malapit ka na sa ending ng hardship. So, do not give up. Panahon to para magpahinga pero hindi ka bibitaw dahil meron ka pang ibubuga. Meron ka pang bala para ipanalo to. You also have High Priestess. You have this time, sabi sa'yo na hindi mo kailangan malaman lahat. Hindi mo kailangan, sabi ko nga, planadong-planado lahat. Sometimes you need to really go there spontaneously. Think on your feet. Masyado tayong sanay, Virgo, na pinaplano lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye. Minsan maganda rin yung wala kang plano. Gagawin mo lang. Kasi doon ka bubulagain ng mga gandang bagay. Di ba? Less expectation and less na heartbreak pag ganon. So sabi dito, always listen to your intuition. Malakas ang tawag ng intuition mo. Pakinggan mo yan. Kapag iba yung katamaran sa intuition ha. Halimbawa, balak mo mag-apply today, tapos parang sabi mo, ay, parang ayoko mag-apply. Minsan katamaran lang yan or kaduwagan lang yan. Listen to your intuition. Pag pinupull ka niya na, hindi, apply tayo. Hindi, punta tayo doon. Kailangan tayo doon. That is your intuition. Trying to, parang nilalabanan niya yung takot, pangamba at katamaran. No? So always listen to the good side of your intuition. High Priestess, the Chariot card. Yes, sabi dito, umabante ka kahit hindi mo alam. Umabante ka kahit hindi ka sigurado. Umabante ka dahil alam mo sa iyong puso na this is the right thing to do. To charge forward, to begin something, ipasa mo na yan, magtanong ka na, mag-apply ka na, lapitan mo na siya, parang ganyan eh. You need to make a move because you know by heart na dapat na tong gawin. Okay? Pag lumalabas si Chariot, malaking indikasyon ito ng successful outcome. Okay? In your outcome, yun, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Wow! Talagang papaldo ka this week about something. Maaring lalaki yung kita mo or merong incentive, may reward, o mananalo ka about something. O kaya for others, tataas po ang iyong spiritual power, mga dasal-dasal, simba, rosaryo, no? Talagang malapit ka ngayon kay God. Another message of career. Ooh, may magandang mangyari sa career mo. Kung ano man yung pinagkakaabalahan mo this time, asahan mo yung increase in material wealth and spiritual power mo sa iyong career. You also have Butterfly, a change for the better. Ooh, asahan niyo daw po ang pagbabago na labis-labis mong ikakaligaya. Claim this, it will be yours. You also have Cobweb, protected from negative forces beyond your control. Sabi dito, protektado ka, ligtas ka, okay ka. You don't need to worry about anything. Okay? Ang outcome ni Virgo para sa linggong ito, you have the Queen of Pentacles. Sabi dito, kapag malakas ang loob ni King of Wands, tapatan mo ng focus at talagang pag-aalaga sa isang bagay, nako, lalago talaga yan para sa'yo. Okay? Kailangan lang natin ng tiyaga, talagang tapang, and also maging hands-on ka daw. Kung ikaw, Virgo, nag-iisip ka na may pambili kaya ako noon, saan ako kukuha ng pambayad ng ganyan, meron kang madudukot sa oras ng iyong pangailangan. Hinding-hindi ka mawawalan. Okay? This week, asahan mo ang magandang balita pagdating sa finances mo or kaperahan. May darating na biyaya or gift na magagamit mo para supplyan lahat ng needs or para payabungin yung inaasikaso mo. Narinig ko may pondo ka na. Narinig ko may panggastos ka. At narinig ko hinding-hindi ka mawawalan. Okay? Queen of Pentacles, you also have the Nine of Cups. Wow! Alam mo na, Virgo, pag lumalabas to, panahon na for you to make a wish. So go ahead, mag-wish ka na dyan, pumikit ka na, i-wish mo na yung wish mo na yan, it will come true para sa'yo. So, Nine of Cups clarifying our Queen of Pentacles, meron kang wish or hiling patungkol sa inaalagaan mo. Maaring negosyo to,
project or trabaho. Halimbawa, nag-wish ka na sana maaprobahan yung promotion, nag-wish ka halimbawa for salary increase, or nag-wish ka na sana ma-regular na ako. Parang ganyan, no? Kung ano man yung wish mo sa iyong kaperahan, it will come true. It will be given to you. Meron kang pan-supply para ma-afford yung mga gusto mo, at meron kang aasahan talaga na parang jackpot news tungkol sa mga kaperahan na yan. Congratulations. Okay? Manlibre ka naman, Virgo. Well, Virgo din pala ako, no? So lahat tayo swerteng-swerte this week. Congratulations. So, mga kapwa ko Virgo, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. You have Queen of Cups, the Nine of Pentacles, and the Five of Wands kasama si Ace of Wands. Okay? At the bottom of your deck, meron po kayong the Six of Swords. Alam mo, sabi dito, panahon na para sumulong, no? Mag-move forward sa buhay. Sabi dito, parang meron kang competition or meron kang isang pinaglalabanan na parang ikaw yung makaisip ng tamang paraan to get or to win or to achieve yung isang bagay. Parang meron kami na manifest sa sana ako makuha, sana ako ang matanggap, sana ako ang makareceive, no? So, kitang-kita ko yan dito. Sa kabila ng maraming tao ang nag-aagawan para dyan, or may gusto rin ang gusto mo mangyari, ikaw, nakita ko dito, makakaisip ka ng paraan for you to be able to exclusively get. And aanihin mo yan this time, makukuha mo siya, kaya mapapanatag ka na. Kitang-kita ko dito na you are now ready to charge forward. Wala nang gusot, wala nang antala, wala nang problema. Payapa ka na kasi you're now getting the fruit of your pinaghirapan. This is really a new opportunity, ha? New door, new opportunity, new life, new beginning na talaga namang bunga ng mga pinaghirapan mong paglaban. Aanihin mo na siya ngayon. Congratulations. At makasulong ka na without fear, without pagdadalawang isip, kasi alam mong smooth sailing na ito para sa'yo. Panatag ka na moving forward. Okay? Kung ano man yung kinakaharap mo, makukuha mo yan. At magiging masaya ka na rin soon. Okay? So, kung ang question mo yes or no, the answer is a big, big, big yes. Yes, aabante. Yes, makukuha. Yes, panalo. Talagang masayang-masaya ka dahil dyan. Okay? So Virgo, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 11 to 17. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga kapwa ko Virgo. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.